Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Mga kaibigan, kumusta at welcome back sa aking channel. Narito ang napakainit na tagpo sa EPJ Batang Quiapo. Tuluyan nang nakatakas si Ramon Montenegro mula sa grupo ni Lucio dahil sa kanyang tapang at diskarte at hindi na niya kailangan ng tulong ng ibang tao para malusutan ang grupo ng Red Phoenix at ipinangako niya sa kanyang sarili na maghihiganti at lalong-lalo na sa mga gerero. At nang nakarating na ang balita kay Roberto na nakatakas si Ramon Montenegro, galit na galit naman itong si Miguelito kay Roberto dahil sinisisi niya dahil hindi pa nga daw ito tinuluyan nang nasa ospital pa raw ito. Sana nga daw ngayon ay wala na silang problema. Samantalang magsimula na sa paghihiganti si Tanggol dahil sa nangyari sa kanyang ama at sa kanyang mga kaibigan. Uunahin umano niya si Divina na ang siyang nagtraidor sa kanilang grupo. Dahil si Divina lang naman ang dahilan kung bakit namatay ang mag-ama na si Fatima at si Paeng. Samantalang sa paglakad-lakad nila ni Tanggol, napadpad naman sila sa bar nila ni Linda. Habang nag-iinuman sila Tanggol, dumating naman itong si Mauro na asawa ni Linda at mahigpit na pinagbili ni Mauro sa kanyang asawa na kung may maghanap sa kanya, sabihin na wala siya. Maya-maya ay may dumating ng isang grupo ng mga kalalakihan at hinahanap itong si Mauro. Diretsahang sinabi ni Linda sa mga kalalakihan na humahanap kay Mauro na wala ang kanyang asawa kaya pwede na silang umalis. Ngunit galit na galit ang isa sa mga lalaki kaya sinampal niya si Linda. Kaya naman napilitan ng lumabas si Mauro mula sa kanyang pinagtaguan. Galit na galit naman itong si Mauro dahil sinasaktan ang kanyang asawa. Kaya agad niya itong sinasaksap sa daladala niyang patalim. Ngunit nag-iisa lang si Mauro at marami ang kalaban. Kaya naman binugbog itong si Mauro. Sabay sabi ng lalaki na iabuloy na lang daw ang pera na kinuha ni Mauro mula sa kanila. Duguan si Mauro at halos hindi na makatayo. Hindi makatiis si Tanggol nang binubugbog itong si Mauro. Kaya nilapitan niya at tinulungan niya itong si Mauro. Siya na ang humarap sa kalaban ni Mauro at binugbog niya ito. Matapos na binugbog ni Tanggol ang mga kalaban ni Mauro, nagmamakaawa naman itong si Linda na tulungan siyang dalhin si Mauro sa bahay nila. Kaya naman ng pagdating ni Punggay, gulat na gulat siyang makita ang mukha ni Tanggol sa kanilang pamamahay. Mabilis na nakabunot ng baril si Punggay at itinutok ito kay Tanggol. Dito na ipinaliwanag ni Tanggol kay Punggay na wala siyang masamang ginawa sa kanyang tatay kundi tinulungan lang niya. Kaya umpisa nang makilala ni Punggay ang pagkatao ni Tanggol. At dito na niya malalaman na hindi pala masamang tao si Tanggol. Mga kaibigan, aabangan na lang natin ang mga susunod pang magaganap sa EPJ Batang Quiapo. At huwag po sana niyong kalimutan na i-like, i-share at pahingin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat.